Pag-usapan po natin to, no? May papanoorin lang po ako sa inyo. Nasa sa inyo ang last decision po. Kung ang mga anak ninyo or even you ay iinom ka pa po nito, no? Kasi po dami nagkakaroon ng ketoacidosis ngayon, mga bata at maraming bata na tumataas ang blood sugar at even cancer nagkakaroon ng ganyang karamdaman. Tutukan nyo lamang po ito, sandali lang po ito, no? Again, nasa sa inyo ang last decision. Panoorin nyo po ito at harinawa may matutunan po kay Rita. May nag-message sa akin kanina lang na nagtatanong siya sa akin. Sabi niya, "Good evening, Doc. Yung anak ko ay nagtatrabaho sa call center. Napakilig niya sa milk tea. At pag umuwi pa siya, may pasalubong pa siya sa akin ng milk tea. Ang tanong ko lang po ay ganito, gaano ka-healthy ang milk tea na gaya ng sinasabi mo sa green tea?" Ito po ang itutugon ko po sa inyo sa nagtanong at itutugon ko rin sa mga nakikinig sa akin. Isang samahan po ng chemist ang nag-test. Ang sugar content ng milk tea ay katumbas ng 14 na cubes ng sugar at 4 na cups ng coffee or 8 lata ng Red Bull. Hayaan ba natin na makakain ng 14 na cubes na asukal at makainom ng 8 latang Red Bull? Gaano kasama sa katawan yun? Hindi natin ma-imagine, kaya ang video reel na ito ay i-forward mo sa kaibigan mo na mahilig uminom ng milk tea, lalo na ang mga bata. Isipin mo ito, ang dugo ng 22 years old na babae dahil sa araw-araw sa pag-inom ng milk tea. Ang babae ay hinimatay dahil sa pagkalason at dinala sa ICU. At nang na-examine ng doktor ang dugo niya, nakita ang half ng blood niya ay may milky white at sobrang taas ng blood sugar level niya. Ang diagnosis ay ketoacidosis at ang buhay niya ay endangered anytime. Swerte at nailigtas siya. Pero habang buhay na siyang mag-i-insulin, di natin alam na ang milk tea ay isa ring nakamamatay na inumin. Iinom ka pa ba ng milk tea? Pero in long term ay poisonous pala. Ang 4 na nakakasamang sangkap ng milk tea ay high sugar, high fat, trans fatty acid, at sobrang caffeine. Nakakatakot, di ba ba? Kaya ang sa akin lang, wag na po. Sabihan niyo yung anak ninyo, ipakita niyo itong video reel na ito na ginawa po na inyong lingkod. Kasi po, ang dami na pong napapahamak, nagkakadiabetes, at nagiging ketoacidosis ang dugo. Alam niyo ba, pag ketoacidosis na ang dugo is prone sa cancer, naging acidic na at di na alkaline, kaya ang asukal po sa dugo ay tumataas at nagiging diabetiko. Sana po nakatulong po ang aking pagsagot dito po sa inyong katanungan. Suggestion ko, huwag na po kayo uminom ng milk tea. Tubig na lamang po, gaya ng lagi natin binabanggit, araw-araw sa aking grill. Eto na muna po. Ako po si Doc Roger Topacio, sharing good vibes and good life.